Nanibago si Annabel mag-shopping sa mall. May mga mall din naman sa Pampanga pero hindi kasing lawak ng Mall of Asia. Pumasok siya sa isang kid shop upang ihanap ng mga damit si JJ. Isang tawag mula sa likuran ni Annabel ang nakapagpalingon sa kanya. Annabel, noong una ay hindi sigurado si Roland, ngunit nang humarap ay nakumpirma nitong si Annabel nga ang kanyang nakita na naglalakad bago pumasok sa kid shop kaya sinundan niya ito. Bumilis ang pintig ng puso ni Annabel nang mapag sino ang tumawag sa kanya. Roland, hi, alanganing bati ni Annabel. Kamusta ka na? Halos hindi pa rin makapaniwala si Roland na si Annabel ang kaharap niya. Tinaas ni Annabel ang balikat niya. Eto, ayos lang. Nagkita na ba kayo ni Dino? Nagkausap? Tanong ni Roland. Umiling si Annabel, please don't tell Dino na nagkita tayo, hindi pa ako handang harapin siya. Nakikiusap ako Roland, please, pakiusap ni Annabel, pinagsalikop pa niya ang mga kamay sa tapat ng dibdib niya. Okay, itinaas ni Roland ang kanang kamay. Coffee perhaps, shall we? Imbita ni Roland kay Annabel. Hindi makasagot si Annabel, naisip niya na kay Dino ang loyalty ni Roland, na maaaring ipagtapat nito kay Dino ang pagkikita nila. Naunawaan naman ni Roland ang reaksyon ni Annabel. Pasensya ka na. Alam kong hindi ka lubos na nagtitiwala sa akin. I understand, but may kailangan ka. I know, kung wala kang gagawin mamayang gabi, gusto sana kitang imbitahan na mag-dinner sa bahay. Tayo lang naman kaya makakapag-usap tayo ng maayos. Trust me, Dino won't know. Promise, sigaw ni Roland, napangiti naman si Annabel sa ginawa ni Roland. Wala namang dahilan para tumanggi siya. Tumango siya at sinabing darating siya. Anyway, paalis na rin naman ako bukas. Pagkatapos nito, balik na ulit sa normal ang buhay ko, with JJ. Pinilit niyang ngumiti. Habang nagbibihis si Annabel, nagpasalamat siya sa foundation at makeup dahil nagmukhang glowing ang kanyang pisngi, pero hindi kayang itago ng kanyang mga mata ang lungkot, isang simpleng dress ang kanyang sinuot. Masigla siyang sinalubong ng mag-asawa at natuwa si Annabel dahil at home at napaka-komportable ng kanyang pakiramdam dito. It was an informal dinner, ang asawa mismo ni Roland ang naghanda ng kanilang dinner dahil pinag-rest day muna nila ang kanilang mga kasambahay. Habang kumakain ay nagkukwentuhan sila, unti-unti ay na-relax si Annabel at sa unang pagkakataon ay hindi niya kailangang umakto sa harap nila. Alam niyang hindi ito magtatagal kaya ine-enjoy na lang niya. Pero hindi naiwasang maging seryoso ang kanilang usapan nang matapos silang kumain. Nagyaya ang mag-asawa na magkape sa kanilang entertainment room habang nakikinig ng instrumental music. Alam mo, nagulat ako nang malamang hiwalay na kayo ni Dino, komento ng asawa ni Roland habang nagsasali ng kape, parang gumuho ang mundo niya nung umalis ka. Kumunat ang noo ni Annabel na tila hindi makapaniwala sa sinabi ng asawa ni Roland. Hindi ba dapat nga na maging masaya siya dahil malaya na niyang makakapiling si Patricia? Iniwasan niya ang tingin ni Wina upang itago ang lungkot. What do you mean? Si Patricia ay kasal na. Kasal? Paano silang ikinasal? Hindi pa naman lumalabas ang desisyon ng korte para sa aming annulment. Hindi naman si Dino ang pinakasalan ni Patricia. Han, ipaliwanag mo nga kay Annabel. Please, iniabot niya kay Annabel ang tinimplang kape. Hindi yun magagawa ni Dino, sabi ni Roland, hindi kanya kayang iwan para kay Patricia, ibinasura lang ni Dino ang pinirmahan mong annulment paper, lalo na at nabuking niya na hindi siya ang ama ng ipinagbubuntis ni Patricia. What? Gulat na tanong ni Annabel, you heard it right, niloko ni Patricia si Dino, hindi na niya naipagtapat sa iyo ang totoo dahil umalis ka na, paliwanag ni Roland, at kahit isang taon na ang lumipas, hindi pa rin nababawasan ang pagmamahal niya sa iyo at sa anak ninyo, ilang buwan din siyang hindi nakapagtrabaho, akala ko nga dadalhin ko na siya sa mental hospital. Tumawa ng malakas si Roland. Nakita mo dapat Han kung paano niya tingnan si Annabel noon, kitang-kita ang pagmamahal sa kanya, parang baliw nga lang talaga, dagdag pa ng asawa ni Roland. Ngumiti si Roland, hindi magmumukhang baliw yun, malabo. Well, he did. I know it sounds surprising kasi sanay kayong makita si Dino na very serious and businesslike, pero maniwala kayo sa akin, napaka-romantic na tao niyang si Dino, parang matutunaw siya pag tumitingin sa'yo. Hindi makapaniwala si Annabel na si Dino ang pinag-uusapan nila.
Even when making love to her, Dino had never shown any tenderness. Oo, his touch had been gentle pero hindi pa rin makapaniwala si Annabel. Ni walang sweet words na sinasabi. Tahimik na pupunta sa kama niya, at tahimik ding aalis. Kagaya ko rin ba siya na itinatago lang ang totoong nararamdaman? Annabel dismissed the idea. Baka nagkakamali lang si Roland at asawa nito na misinterpret lang. Mukhang ang lalim ng iniisip mo, Annabel, mahinang sabi ng asawa ni Roland. Siguro iniisip mo na sana andito si Dino. Iniisip ko nga siya, pag-amin ni Annabel, pero hindi ko naman iniisip na sana ay kasama ko siya. Nabigla lang ako sa kwento ninyo, na hindi pala sila nagkatuluyan ni Patricia at hindi siya ang ama ng ipinagbubuntis nito. Gusto sana niyang itanong kung sino ang napangasawa ni Patricia pero mukhang nabasa ni Wina ang nasa isip niya. Remember Mr. Tomaso, siya pala, ikinwento ni Wina ang buong katotohanan. Napag-usapan din nila kung ano-ano ang mga pinagkaabalahan ni Dino sa loob ng isang taon. He would always have time for you, giit ni Roland. Basta nagmahal si Dino, it's for life. Kaya nga matagal siyang nagbuhay binata, dahil takot siya sa commitment. Having his independence has always been important to him. Hindi ko matawag na independence yun, kontra ni Annabel, ayaw lang niyang ipakita sa ibang tao ang totoo niyang nararamdaman. Kahit pa may mga gumugulo sa isip niya, ayaw niyang ipaalam yun sa iba. Mas mauunawaan mo siya kung alam mo ang kanyang pinagdaanan sa buhay, sagot ni Roland. Kung lumaki akong kagaya niya, marahil ay ganun din ako. Sabi niya sa akin, parehong teachers ang parents niya, kwento ni Annabel, at galing siya sa norte, but other than that, konti lang ang alam ko tungkol sa kanya. Muli ay hindi na itago ni Roland ang kanyang pagkabigla. Alam kong ayaw ni Dino na pinag-uusapan ang kanyang nakaraan, but I assumed he had told you about it. Well, wala siyang naikwento, basta ang sabi niya parehong busy ang parents niya at lagi siyang naiiwang mag-isa. At wala nang iba pa, wala na, bakit, meron pa ba? Dahil sa naging reaksyon ni Roland, nararamdaman ni Annabel na meron pa siyang kailangang malaman. Pero sumulyap si Roland sa kanyang may bahay at halatang nagdadalawang isip ito kung sasabihin ang nalalaman. Normally, kung ayaw mag-open up ng isang tao kay Annabel, hindi na niya ito aalamin pa, pero dahil si Dino ang pinag-uusapan dito, importante para sa kanyang malaman ang lahat ng detalye tungkol sa taong mahal niya. Please tell me, pakiusap ni Annabel, maraming bagay ang gumugulo sa akin tungkol kay Dino. Kaya kung meron akong dapat malaman tungkol sa nakaraan niya para maunawaan ko kung bakit ganun ang behavior niya ngayon, gusto kong malaman, Roland. Nagdadalawang isip pa rin si Roland. Please, muling pakiusap ni Annabel, hindi ko naman yun gustong malaman ng walang dahilan, gusto ko siyang maintindihan. He is so distant that, halos gumagaralgal na ang boses ni Annabel, natatakot siyang i-disclose ang gusto niyang sabihin pa, pero mukhang nauunawaan siya ni Roland, tumango-tango ito. Ampon si Dino, sabi ni Roland, ampon, that's right. Ang tinatawag niyang ina is actually his aunt. Ayaw ng auntie niyang alagaan si Dino, pero siya at ang kanyang asawa ang naging guardian ni Dino dahil sa obligasyon. Kung gusto mong galitin si Dino, just say the word obligation sa kanya, dagdag ni Roland. Anong nangyari sa totoo niyang mga magulang? Sumama sa isang cirque-hero ang ina ni Dino noong 18 years old pa lamang ito. Pero nang mabuntis ay iniwan siya nung lalaki, dumayo sa ibang lugar para magtrabaho. Pagkalipas ng isang buwan, binawian ng buhay ang lalaki dahil sa isang aksidente pero nanatili pa rin ang ina niya sa perya. Naging maayos ang pakikisama sa kanya ng mga tao sa perya noong nagbubuntis siya. Nang maipanganak niya si Dino nagtrabaho siya bilang secretary ng may-ari ng perya. Nang maging 4 na taon na si Dino, dinala siya ng kanyang ina sa mga magulang nito. By that time, pinatawad siya ng kanyang mga magulang, nagtrabaho siyang muli pero nagkaroon ng matinding karamdaman at binawian ng buhay. Hindi makapaniwala si Annabel, parang teleserye pala ang buhay niya. Yeah, but in this case, it's true, at dahil matanda na ang lolo at lola ni Dino, hindi na nila kayang alagaan pa siya kaya sa halip ay ang auntie at asawa nito ang nag-adopt sa kanya. Bakit alam mo itong lahat? Dahil sabay kaming lumaki ni Dino sa isang maliit na barangay. At alam mo naman ang mga tao pag ganun kaliit lang ang lugar. Wala kang may tatago, hindi maganda ang naging turing kay Dino dahil sa ginawang paglayas ng ina niya.
lalo pa nang magkaroon ng anak at walang ama. Kahit parelihiyoso ang auntie ni Dino, hindi man lang ito nagpakita ng pagmamalasakit at tunay na pagmamahal sa kanya. Ganoon din ang lolo ni Dino, isa itong politiko, at nang muli siyang kumandidato, ginamit na paninira ng kanyang mga kalaban ang ginawa ng ina ni Dino kaya hindi ito muling nanalo. Isinisi niya ang kanyang pagkatalo kay Dino, sa murang edad na 5 taon, naging obligasyon na ni Dino ang eplis ang kanyang pamilya, pero bigo siyang makuha ang pagmamahal nila. Unti-unting nauunawaan ni Annabel kung bakit gano'n na lang ang pagpapahalaga ni Dino sa kanyang posisyon. Magkwento ka pa, please, pakiusap ni Annabel, lahat ng naaalala mo tungkol kay Dino. Well, napakatalino ng asawa mo, nagkaroon siya ng scholarship kaya siya nakapasok sa isang malaking university, dahil dito, nagkaroon ng interes sa kanya ang auntie at uncle niya. Pero hindi nila maloloko si Dino, alam niyang gagamitin lang siya ng mga ito para perahan. Nakwento ba niya yan lahat sa iyo? Tanong ni Annabel. Hindi niya agad sinabi, sagot ni Roland, matagal din niyang sinarili ang mga pait na naranasan niya. Pero noong nagkaroon ng malubhang sakit ang auntie niya, that's the time na nag-open up siya sa akin. Nakakapagtaka naman dahil sa kabila ng kalupitan sa kanya ng auntie niya, naging mabuti pa rin siya dito. Humigop ng kape si Roland at muling nagsalita. Ganun talaga ang pagpapahalaga ni Dino sa pamilya. Paliwanag ni Roland, patuloy pa rin niyang binibisita ang kanyang lolo kahit hindi man lang siya pinakitaan ng kahit konting pagmamahal, hanggang sa bawian ito ng buhay. Pero bago ito nalagutan ng hininga, humingi siya ng tawad kay Dino at inamin na very proud siya sa narating ni Dino. Hindi nga din ako makapaniwala na very traumatic ang childhood ni Dino, komento ni Wina, he is always so rational and very cool. Pakitang tao lang niya yun, sagot ni Roland sa kanyang asawa, but in the inside, he is a man who badly needs love and support. Tiningnan niya si Annabel, kaya kung sakaling magbago ang isip mo at magkabalikan kayo ni Dino, huwag mo na lang sana mababanggit na sinabi ko ito sa'yo, hintayin mo siyang magkwento sa'yo. Sa tamang pagkakataon, wala akong ibang hangad kundi ang pareho kayong maging masaya. Mangyayari lang yan kung bibigyan ninyo ng pagkakataon ang bawat isa na maging tapat sa inyong nararamdaman. Batid ni Roland na kahit hindi aminin ni Annabel, mahal nito ang kanyang kaibigan, nakikita niya na kumikislap ang mga mata ni Annabel sa tuwing mababanggit ang pangalan ni Dino. Tumango si Annabel, sumasang-ayon siya sa sinabi ni Roland, sana nalaman ko agad ang past ni Dino bago ko pa siya pinakasalan, sana hindi na ako nag-isip ng kung ano-ano tungkol kay Patricia, sana hindi ko nasabi ang masasakit na salita, sana, napakaraming sana, antek na niyang hindi makita ang anak namin, praning ka kasi Annabel. Napapangiti si Annabel mag-isa at napansin ito ni Wina, mukhang gamaan ang pakiramdam mo baka gusto mong sundan si Dino sa Batangas. Batangas, anong ginagawa ni Dino dun? Hindi pa nakakasagot si Annabel nang si Roland naman ang magsalita. Doon sa farm namin sa Batangas, nagmumuni-muni si Dino, may private resort din kami kaya siguradong marirelax kayo ni Dino dun, malay mo doon kayo makapag-honeymoon, tudyo ni Roland. Nang lumabas si Annabel sa tahanan ni na Roland, nagdesisyon siyang puntahan si Dino, panahon na para harapin ang asawa ko, kailangan ng linawin ng lahat, ang sigurado ako, mahal ko si Dino, nang hinayang si Annabel sa sinayang nilang oras. Naisip niya na kung nagpakatotoo lang sila sa isa't isa, marahil ay hindi sila parehong nasasaktan at nahihirapan ngayon. Naalala ni Annabel na ilang beses siyang nagmakaawa kay Dino para baliwalain na lang ang kanilang agreement pero subconsciously, hinahangad niya na ma-realize nito that she meant something to him, hindi namalaya ni Annabel na pumapatak na pala ang kanyang luha, pinahid niya ang luha sa pisngi at ipinangako sa sarili na hindi na siya muling iiyak, kailangan kong maging malakas at matatag, para ito sa baby namin. Totoo kaya ang sinabi ni Roland at Wina, mahal ako ni Dino, noon pa? Isa lang ang paraan para malaman ang totoo. Throw away your pride, Annabel. Walang sinayang na oras si Annabel, nagmadali siyang pumunta sa address na binigay ni Roland. Nagpahatid siya sa taxi mula Makati hanggang sa Batangas. Nang makarating sa lugar ay dali-dali siyang nag-doorbell. Isang babae na mukhang nasa edad 50 ang nagbukas sa kanya. Inaasahan na nito ang pagdating ni Annabel dahil itinawag na ni Roland bago pa siya pumunta sa lugar kung saan si Dino naglalagi. Itinuro niya kung nasaan si Dino,
Agad na pumunta si Annabel sa kwarto ni Dino. Nang kumatok siya sa pinto ay walang tumugon. Muli siyang kumatok pero wala pa ring nagbubukas. Sinubukan niyang pihitin ang doorknob, hindi ito nakalock kaya tuluyan na siyang pumasok. Tanging mga gamit ni Dino ang nakita niya na maayos na nakapatong sa closet, may nakita siyang polo at jacket na nakahanger sa cabinet, nakalagay naman sa ilalim ng kama ang rubber shoes nito. Nakaramdam si Annabel ng matinding lungkot nang umupo siya sa kama at yakapin ang una nito. Gustong-gusto na kitang makita Dino, asan ka ba? Kinakausap niya ang yakap na una na animo ay si Dino ang kanyang yakap, kung mahal mo ako. Bakit hindi mo sinasabi? How could you held me in your arms and kissed me without showing your true feelings? Pero nangangatwiran ang puso ni Annabel sa kanyang sinabi. Ganun ka rin naman bakit ka nagtataka kung ganun ang behavior ni Dino sa'yo? Wala nang ibang nagawa si Annabel kundi balikan ang revelation ni Roland. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang may marinig siyang mga yabang. Bago pa siya nakatayo, nakita na niya si Dino sa may pintuan. Bukod sa nangayayat ito ng bahagya, ay mababakas sa kanyang gwapong mukha ang lungkot na pinagdadaanan, kitang-kita ang mga eye bags. Annabel, hindi makapaniwala si Dino sa kanyang nakikita, tila nananaginip siya kaya kinusat pa niya ang mga mata. Eto na ang pinakahihintay mo, anong inuupo-upo mo pa dyan, hindi ka pa tumakbo at salubungin ang asawa mo, sabi ni Annabel sa sarili. Hindi makakilos si Annabel, ang bilis ng pintig ng puso niya at halos paos ang boses ng magsalita, Dino. Nanatiling nakatayo si Dino, ikaw ba talaga yan, Annabel? I was not expecting that I would find you here, sabi nito, unti-unti na siyang humakbang palapit kay Annabel. Ramdam ni Annabel na pinipigilan pa rin ni Dino na ipakita ang totoong nararamdaman. Tumayo si Annabel at inintay na makalapit si Dino. Dapat ba na umalis na ako? Hindi, ano kasi, nagulat lang ako, sorry, bakit? Naiinis si Dino sa sarili, andito na si Annabel, bakit natatameme ka na naman, speak up, utos ni Dino sa sarili. Pakiramdam ni Annabel ay mauubos ang lakas niya, nangangatog ang kanyang mga tuhod kaya umupo siyang muli sa kama. I'm willing to go back with you, Dino, sagot ni Annabel habang nakatingin sa bintana, yun ay kung gusto mo pa akong makasama. There was a long silence at hindi pa rin kayang tingnan ni Annabel si Dino, natatakot siyang makita ang reaksyon nito. Bakit biglang nagbago ang isip mo? Mahinang tanong ni Dino. Hindi nagbago ang isip ko, what do you mean? Wala namang nagbago sa sitwasyon natin, you don't need to sacrifice yourself Annabel, pero handa akong maghintay na matanggap mo ako bilang asawa. Hindi ko ito nakikita bilang isang sakripisyo. Well, I do. At hindi naman kailangan. I don't need your presence here para ipamukha sa akin na dahilang ito sa pride ko. Lumakad pa siya palapit kay Annabel and then stopped. If you want the truth, you might as well know that I no longer care what other people think of me. Tatanggapin pa rin naman ako ng mga totoo kong kaibigan. And if my enemies laugh at me, then let them laugh. What matters is what I feel. Pinagmasdan ni Annabel ang mukha ni Dino. Binabasa niya kung sincere ito sa mga sinasabi niya pero tulad ng dati, nananatili itong kontrolado. Talaga bang nagbago ka? Alang-inang tanong ni Annabel. Lumayo ng bahagya si Dino kay Annabel. Once you start loving someone else more than you love yourself, you find that, hindi niya itinuloy ang sasabihin. You find what? Halos pabulong na tanong ni Annabel. Nanatiling tahimik si Dino, you find that you want the other person's happiness more than your own, bigla mo na lang ma-realize that your own ambitions become less important, at hindi na rin mahalaga ang sasabihin ng mga tao sa paligid mo. Sa maiksing panahon, huminga ng malalim si Annabel. Nagbago ka, you must have loved Patricia very much to have changed. Si Patricia, malakas na tanong ni Dino, humarap siya kay Annabel. Patricia is the last person huminto si Dino sa sasabihin at pilit na kinontrol ang sarili niya. Hindi ko mahal si Patricia, muling nagsalita si Dino. Ikaw ang sinasabi ko. Ikaw ang mahal ko, your happiness means more to me than my own. Nung makita ko kayo ni Gabi noon, alam kong hindi na kita kayang itali sa ating agreement. Ginawa ko naman ang lahat to make you love me, but I failed.
Umiling si Annabel, hindi ka nag-fail, Dino, tanggi niya. Hindi mo na kailangang sabihin yan, Annabel. Hindi kita masisisi kung magalit ka sa akin. Ipinagpilitan ko ang sarili ko sa'yo night after night, pero ni minsan hindi ka nag-respond sa akin. All I felt was your hatred. Hindi hatred yun. Malakas ang boses ni Annabel. Nasasaktan ako dahil alam kong ginagawa mo yun to claim your rights and you didn't care about me. Yun ba ang iniisip mo? Wala ka bang nararamdaman when I held you in my arms? Sinabi ko yun sa'yo but you refused to believe me. Do you have any idea how much I care? Halos ikumpas ni Dino ang kanyang kamay. Akala ko, if I made love to you, hindi mo na may isip si Gabby, pero wala kang kahit anong sinabi sa akin, wala kang ginawa. Pareho tayong nagkunwari, sagot ni Annabel. Tiningnan siyang mabuti ni Dino, pilit inintindi ang sinabi ni Annabel. Pareho tayo, ulit ni Dino, anong ibig mong sabihin? Na mahal kita, na alam kong ikaw ang gusto ko from the moment Gabby came back from France and saw him again. Pero akala ko mahal mo pa rin si Patricia at binalikan mo pa siya, kaya hindi ko maamin ang totoong nararamdaman ko. Yun ba ang dahilan kaya mo ako iniwan? Naglakad muli si Dino palapit kay Annabel. Bakit ang bilis mong nagpasya na umalis? Hindi mo man lang ako binigyan na makapagpaliwanag. Oo, akala ko kasi gusto mo nang maging malaya. Sinabi mo pa ngayon, lalo na nung nalaman ko na buntis si Patricia. I was lying, ayokong makaramdam ka ng kahit anong guilt about leaving me. Yung tungkol kay Patricia, magpapaliwanag ako. Hindi na kailangan, alam ko na ang lahat, na ikwento na sa akin ni Roland. Napatawa si Annabel at nagsimulang pamatak ang kanyang luha, para pala tayong mga baliw. Hindi baliw, sagot ni Dino habang hinihila si Annabel palapit sa kanya. Just two people who had been hurt and were scared of being hurt again. Nagyakapan sila ng sobrang higpit, dinama ang init ng bawat isa. Nagkita kami ni Roland kanina sa mall, bulong ni Annabel. Sabi niya, tinanggihan mo daw si Patricia at... kaya pala nag-isip ka kung sino talaga ang mahal ko. Tumango si Annabel, I was hoping na sana ako, pero natatakot akong paniwalaan yun. Sinimulang tanggalin ni Annabel ang pagkakabutones ng polo ni Dino and then caressed his skin. Bakit ka tumigil na pumunta sa kwarto ko? I mean stop making love to me, bulong ni Annabel. Dahil sumuko na ako, I could not bear to make love to a woman who didn't want me. Lumayo ako dahil mahal na mahal kita. Itinaas ni Dino ang mukha ni Annabel at sinimulan niyang halikan ng asawa sa noo, sa pisngi at sa lobby. Give me a week to settle some important cases at magha-honeymoon tayo. Yung totoong honeymoon, magsisimula tayong muli at kakalimutan natin ang nangyari. Hindi tayo pwedeng mag-pretend na hindi yun nangyari, natatawang sabi ni Annabel. Ha? Dahan-daang binuhat ni Dino si Annabel at inihiga sa kama, bakit naman hindi? Hinintay ni Annabel na makahiga sa tabi niya si Dino bago niya ito sinagot, dahil kay JJ, Dino, your son just turned 1 last month, Dino Jr. ang ipinangalan ko sa kanya, but he is JJ to all of us. Nanlaki ang mga mata ni Dino at kitang-kita sa mukha niya ang tuwa, lalaki ang anak natin, halos hindi siya makapaniwala. Maluha-luha naman si Annabel habang tumatango, mabilis siyang hinalikan ni Dino sa mga talukap ng mata para alisin ang luha niya. So ibig sabihin may junior na ako, nasaan ang anak natin? Excited na tanong ni Dino. Nasa Pampanga, sa Pampanga kami nanirahan, doon ko na rin siya pinanganak. Ikinwento niya kay Dino ang nangyari sa kanya simula nung umalis siya sa mansyon at iwan ito hanggang sa isilang niya si JJ. Umungol si Dino at niyakap si Annabel ng mahigpit. Siguro, iniisip mo na napakasama ko, bulong ni Dino, hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataon na masamahan ka nung mga oras na nahihirapan ka sa panganganak. Hinaplos niya ang buhok ni Annabel, hindi ako pinahirapan ni JJ sa panganganak. Mabilis siyang lumabas, excited na makita agad ang mommy niya, sorry kung hindi mo yun na-experience. Bumangon ng bahagya si Dino at itinuon ang kanyang siko para tingnan si Annabel. Okay lang ba sa'yo na sundan na natin si JJ, Annabel? Ano ba namang klaseng tanong yan, kay 1 taon pa lang ni JJ? Ang ibig kong sabihin, kasi, para may kalaro si JJ, sabay silang napatawa sa sinabi ni Dino. Muling niyakap ni Dino si Annabel, kaya dapat tayong bumawi.
Mabilis na sagot ni Dino, I love you Annabelle, at buong buhay ko ay ipapakita ko sa'yo kung gaano kalaki ang pagmamahal ko sa'yo. Pwede mo na bang simulan ngayon? Nang aakit na tanong ni Annabelle, ikinawit niya ang kanyang mga kamay sa leeg ni Dino at hinila ito sa ibabaw niya. With pleasure, malambing na sagot ni Dino.